Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. First question natin, coming from cellphone number ending in 8293. Attorney, ano po ang pwedeng ikaso sa taong nag-post ng screenshot ng inyong pag-uusap sa Facebook? Ayan ho, talagang ang dami ho nagtatanong ho nito dahil na nga rin ho dun sa nagdaang issue na ngayong linggo. Ito nga ho tungkol dito sa actress na si Maris Racal at sa kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. At yun nga hong ex ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. At yun nga ho, may mga kumalat no at talagang i-share nga ho publicly nitong si Jam Villanueva, yung ex ho nung ni Anthony Jennings. Ito isang aktor nga ho, yung mga pag-uusap ng actress na si Maris Racal at yun nga ho ni Anthony Jennings. At yun nga ho, sila ay nagkahiwalay na dahil nga di umano dito sa mga nangyari nga ho na ito. At kahapon nga ho, no, humingi ng tawad itong si Anthony Jennings sa dalawang babae na di umano nasaktan ho niya. At yun nga ho, si Maris Racal naman ay sinabi ho niya na talagang hindi ho niya alam na talagang magkasintahan pa no, yung si Anthony Jennings at yung kanyang dating nobya si Jam Villanueva. Pero ito ho, ang tanong nga ho dito ng bayan ay may kaso ho ba kapag ikaw ay nagpo-post ng screenshot ng isang conversation ayan ho, sa Facebook. At common ho yan, ang dami hong gumagawa ho ng ganyan na pinipicture at ni-screenshot ho yung mga naging conversation sa Facebook tapos ipopost ho no, kung ano-ano ho ang konteksto at laman ho ng mga screenshots. So yung pagpo-post ho ng mga screenshots, depende ho sa sitwasyon na wala naman ho tayong sinasabi na ito ay applicable dito sa kina Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva. Ito, in general lamang ho ito Yung pag-post ho ng screenshot, ito ho ay maaaring may paglabag sa Data Privacy Act of 2012. At ito ho ay tinatawag na disclosure ng personal information ng walang consent. So yung disclosure ho ng personal information na walang consent o wala hong pagpayag ng anumang partido ay walang legal na basehan. Ito ho ay nang wala hong legal na basehan na ay tinatawag ho ito ay unauthorized processing. Unauthorized processing ho yan. So dapat ho merong personal information na na-leak nga ho at naisapubliko katulad na lang ng pangalan, address, etc. So kapag may ganyan ho, may multa ho yan mula 500,000 hanggang 1 million pesos. 500,000 hanggang 1 million pesos ho na multa at kulong mula 1 hanggang 3 taon. So kung kayo ho ay yun nga ho, meron kayong naging paglabag sa Data Privacy Act at naisapubliko ang mga mahalagang pangalan o personal information gaya na lamang ng pangalan, address, etc. ay maaari kayong magmulta mula 500,000 hanggang 1 million pesos at maaari kayong makulong mula 1 hanggang 3 taon. Ngayon naman ho, kapag sensitive personal information ang inyong naileak o naisapubliko katulad na lamang ho nung kasarian, edad, marital status, gender orientation, sex life at iba pa, ayan ho, yan ho yung mga sensitive na personal information, ay syempre ho, mas mataas ho ang multa ho dyan. May multa ho yan mula 500,000 hanggang 2 million pesos at kulong mula 3 hanggang 5 taon. Kaya ayan ho, kapag sensitibong personal information, gaya na lamang ho ng mga kasarian tungkol sa sex life ng isang tao, etc., ayan ho, mas mataas ho ang multa, 500,000 hanggang 2 million pesos at kulong mula 3 hanggang 5 taon.
At ito nga ho, paglilinaw mula sa Data Privacy Commission o National Privacy Commission, NPC, ang sabi nila kung niredact, ibig sabihin ho tinakpan o di kaya binura, tinanggal ho yung mga pangalan, etc. ay wala hong kaso ho dyan. So yan ho ang paglilinaw mula sa National Privacy Commission. Kung tinanggal naman ho yung mga pangalan doon sa conversation o yung litrato, ayan ho, nilagyan, initiman, di ba? Meron hong mga ganyang application ho sa social media. Kung hindi naman ho pinakita yung pangalan at yung conversation lang, ay syempre wala naman hong matutukoy kung sino yung tao, ay wala hong kaso dyan. Pero bukod ho sa Data Privacy Act, kung hindi nyo ho mapanagot yung taong nag-post na inyong screenshot, ayan ho, doon sa social media, ay maaari nyo naman ho siyang sampahan din ng cyber libel. So ano ho yung mga dapat na elemento o nilalaman ng cyber libel? Una ho, dapat may mapanirang akusasyon. Ayan ho, dapat ho may mapanirang akusasyon laban sa isang tao. So ayan ho, dapat ho yung tao ay pinangalanan. At kung hindi man ho siya pinangalanan, meron hong reasonable certainty na siya yung tinutukoy ng mapanirang post. At syempre, dapat may publication sa social media. Kaya nga ako naging cyber libel kasi gumamit ho ng electronics and communications, no? Information and Communications Technology, ICT. Gumamit ho ng pagpopost ho sa online o sa social media. Kaya ho naging cyber libel. Kaya hindi ho ito ordinaryong libelo lamang. At panghuli ho, dapat may mali siya yung pagpopost. Kailan ho may mali siya yung pagpo-post? Kapag alam ho ng nag-post na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo. O di kaya naman wala ho siyang pakialam kung ito ay totoo o hindi. So kung may apat ho na elemento ng cyber libel ay present nga ho sa isang kaso, mapanirang akusasyon, publication sa social media, pagpapangalan doon sa taong sinisiraan at merong mali siya yung pagpo-post, ayan ho ay maaari ho kayong makasuhan ng cyber libel. At panghuli naman ho, no, kung wala ho kayong may kaso, ito ho, usually ho, ito talaga, damages ho, ayan ho. Civil damages ho. Maaari nyo kayong manghingi ng danyos o damages laban sa mga taong nanira ho sa inyo o di kaya naman ho ay talaga namang nang agrabyado sa inyo, no, sa social media. Maaari ho kayang moral damages ho yan kapag kayo ay hindi na nakatulog, napahiya kayo, hindi kayo makakain. Ayan ho, nominal damages, exemplary, para hindi na ho pa marisan, temperate, liquidated, madami hong klase ng damages, pati actual damages ho, no, na inyong sinapit, maaari nyo ho yan singilin doon sa taong nagkasala ho sa inyo. At panghuli lamang ho, doon sa mga babae naman ho natin, talagang kayo nakakanas na kinaliwa ho kayo ng inyong mga kasintahan, ng inyong mga boyfriend, inyong mga girlfriend, o di kaya naman ho ng inyong asawa. Ayan ho, meron ho tayong anti-vowsy law, RA 9262. Ayan ho, dyan ho nagproprotekta yung mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. At kabilang na nga rin ho dyan yung ating mga emotional abuse. So hindi lang ho pananakit na pisikal at sexual ang pinarurusahan sa ating anti-vowsy law, pati ho yung mga emotional abuse. At may mga kaso na rin hong dumating sa Korte Suprema na ganyan ho ang tema, emotional abuse ho, at talagang nagbayad ho yung akusado at nakulong. So ang kagandahan nga ho dito sa ating anti-vowsy law ay hindi nyo kailangan maging asawa yung inyong idinedemanda. Kailangan lang ho kayo ay nagkaroon ng dating or sexual relationship doon ho sa tao. So ibig sabihin ho kahit lalaki o babae ho yan, yung inyong naging karelasyon. Kung meron ho kayong dating o sexual relationship, ay ayan ho, pasok na ho yan. Maaari na ho kayong magdemanda laban sa sang-ayon nga ho dito sa anti-vowsy law kung meron hong naging paglabag dito sa batas na ito. Ayan ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento, reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.